Yes, hello! So, I'm back. So, may kwento tayo. Sabi ko sa inyo, marami tayong kwento eh. This is my story about the BPO industry in the Philippines. So, nag-apply tayo sa Alorica, Concentrix, and then Teleperformance. So, naka-work tayo doon ng 4 close to 5 months, and then 5 months, and then Taskas, no? So yun ang journey natin sa ating BPO industry journey. So of course, pagpunta ko doon, sabi loloko ko dati, undercover boss daw, no? Andun lang daw ako para magmanman, inutusan daw ako ng management. So hindi totoo 'yon. Tapos iba naman sabi naglilibang lang daw. Di raw kailangan ng pera. Nako, sino ba naman ang hindi kailangan ng pera ngayon? Ang taas ng inflation ngayon. Ultimo yung 1,000 mo parang 100 lang. So kailangan talaga lahat natin ng pera, ano? Kasi ito nga mga motor, ang laki na ng konsumo sa gas dahil ang taas ng gasolina ngayon. Ano? Kaya hindi totoo yun. Kailangan natin ng salapi, ano? So, sabi ko, kaya naman ako mapasok sa mga ganyan kasi, of course, lahat naman ng ginagawa kong aktibidades ay hindi epektibo kung wala akong communication sa outside, like the galleries and the arts and the shows, no? Kung di ako makikipag-communicate sa mga tao, baliwala. Vlogging, like this vlog, isipin nyo kung hindi ako papunta sa Taskas, Cubao, hindi magagawa yung vlog na to. So, importante talaga. So, Taskas is sa BPO. Tapos, dun sa Teleperformance, lahat ng mga ka-sector ko dun o ka-batch ko, mga kaibigan ko hanggang ngayon. So, nandun sila sa bahay. Minsan, nag-art kami and then lumalabas kami. So, may communication pa rin kami, may mga chatroom, chatbox. And alam nyo, sa totoo lang, yun ang hindi nabibili ng salapi, no? Everybody, pagka ganitong age na kagaya sa akin, sasabihin nyo that is a precious, no? Precious moment, precious friendship. Kahit yung mga small talk namin, ganyan, yung mga outing namin, that is so precious. Hindi nyo pa makikita yan ngayon pagka kayo bata pa kasi iniisip nyo is to make it big and make it rich, no? Makabili ng sasakyan, ng bahay, no? Makapag-asawa, mag-settle down, no? Mag-abroad, mag-travel. Yan ang mga naiisip nyo pa ngayon, no? Pero in the future, sabi nga talaga na talagang yung precious moments ang importante. Talagang precious moments and family, no? Kasi kaya ako nandito sa labas, tsaka kaya ako nakikihalubilo sa labas. So ngayon sa Taskas tayo, and of course nakita ko yung Taskas is mahilig sa art, no? Like Concentrix is mahilig din sa art. Makikita niyo sa kanilang office, puro art and kasi isipin nila ano ba namang concern ng BPO sa art, di ba? Ano ba namang connection nila, di ba? Art is just customer service and virtual assistant and call center. Yan lang sasabihin nila eh. Actually, hindi nga nakikita ng mga customer yung opisina kung saan nagwo-work yung mga tao. Pero para pagandahin mo yung office mo with art, no? Of course, sasabihin nila para sa empleyado for the wellness, no? Mental health, wellness. Pwede rin, pero of course dahil may gallery nga din ako, kaya napapascinate ako sa mga offices na may connection sa art, like Bridgetown Pasig. Pag tinignan nyo ang mga offices doon at saka mga building, tsaka mga condominium, so hindi lang yun, because this is BPO industry in the Philippines is a $90 billion industry. So inaalam ko rin yung mga inner workings niya. Marami na rin ako natututunan from
Of course, nandun ka malalaman mo from colleagues, no? Tapos, sinasabi nilang toxic. Well, ang buhay naman talaga ay toxic. Kaya kahit saan ka naman magpunta, yan naman ang nature ng tao, no? Mga talagang toxic ang tao. Greedy, selos, jealous, no? Tapos, gustong makaangat, no? Ganoon naman talaga ang tao, kaya nga hindi talaga pantay-pantay ang tao. Meron talagang sobrang yaman, meron namang sobrang hirap, meron namang middle class, no? So, that's normal yung toxic. Kahit na anong trabaho, merong ganun. Wala talagang easy money. Ultimo yung nagnanakaw sa politika di ba? Hinahabol pa rin sila Meron pa rin silang agam-agam na hindi naman habang buhay hawak nila yung power nila at kayamanan. Diba? So, yun ang balance ng buhay. So, nasa yun na yun kung saan mo dadalhin ang sarili mo. And of course, just be positive, think positive, and sumama ka sa mga taong positive. Ay iwanan mo na yung mga negative, no? Wala kang mapapalaron. Huwag mo na silang paliwanagan. Just disappear. No, yung mga losers, huwag mo na sabing loser sila dahil di nila malalaman yun, no? Ikaw lang ang nakakaalam, kaya mag-disappear ka na lang bago ka mahawakan ng negativity nila. Of course, pag tinatanong ko yung mga tao, anong pinipili nila sa isang BPO? Of course, sinasabi nila location, no? Location. Dahil sa sobrang traffic ngayon, minsan wala pang 10 kilometers away yung pupuntahan mo, inaabot ka ng 2 hours, 3 hours. So, kailangan talaga yung malapit na lang, no? Para hindi ka naman masyadong pagod. Well, pag tinignan nyo itong, of course, yung TP sa akin, Antipolo, is 5 kilometers away lang. So, wala talagang ka-challenge ang biyahe doon. Pero ito naman, this time, it's around 15 kilometers to Tsaka nakikita nyo, andito na tayo, malapit na tayo. This is Aurora Boulevard. So, makikita nyo na nagta-traffic na. Pero of course, dito ako nag-work ng 5 years sa area na to, Data General Philippines. 1000 Aurora Boulevard, Philippines. Wala na ngayon. Ayan yan ang building na yan. Nakikita niyo yung building sa kaliwa. Yan ginagawa. Yan yung dating location ng company ko. 2 floors lang yun. Data General Philippines. Tapos binenta na rin yung lupa at ginawang, ewan ko tama, Oriana Residences. So, yan yung actual lupa ng company na pinasukan ko dati. So, this is my neighborhood for 5 years. And then, my dad, kasi yung task kasi Anonas. So, my dad, meron siyang office sa Anonas. Doon din kami tumira for some time. So, Anonas boy din ako. Maliliit pa kami. Nandiyan kami sa may Anonas area. So, this is Tascas Anonas. Ayan, malapit na tayo sa may Anonas. This is already Cubao area na to. So, yun lang. Yun lang ang mga biyahe natin. Sabi ko sa inyo, marami pa tayong biyahe dahil pagkatapos nitong Tascas, pumunta tayo sa Eastwood. Chinek natin yung WNS. Location nila doon, and tinignan ko, alam mo, kumupunta ako sa mga area, hindi lang naman basta yung sahod or tinitignan ko rin kung may free parking ba o may minimal fee sa parking, at kung meron talagang actual parking, kasi yung iba wala talaga. Tapos meron namang iba talagang magbabayad ka ng 100 plus a day. So hindi na rin tama na mababayad ka ng sobrang parking gagastos ko na rin sa sobrang mahal na gasolina. So, tinitignan ko lahat yon. Importante rin yung free meals, yung may mga amenities na ganun, no? Ano pa ba? Free transpo, free gas, free clothing allowance, no? Mga ganun, importante yun
Kasi lahat yun giginhawa ang buhay mo kung may mga ganong amenities, no? So, andito na tayo sa may, St. Joseph's Church. No, sa nakikita nyo, traffic talaga. So, yan ang susungin natin kung tayo ay daytime ang schedule. Kung daytime, ganyan ang susungin. So, okay na rin. At least, malapit pa rin. Malapit pa rin on a motorcycle. Hindi naman gaanong kalayuan. Okay, yun lang. Yan lang ang una nating kwento. For now, peace. Peace out, brothers.